Magandang umaga po. Hindi na sana ako magla-live ngayon pero napilitan ako mag-live kasi may bagong balita. Actually, yung balita ito, matutuwa, mga DJs matutuwa. Yung mga anti-Duterte, maasiwa. Yan po. Ang ating balita sa ngayon po ay nagpalabas ng desisyon, nagkaroon ng maliit na panalo si Duterte. Nagpalabas ng desisyon, majority sa judges sa pretrial chamber ay umayon sa motion ni Duterte na bigyan pa siya ng pagkakataon na madagdagan ang kanilang ng ebidensya yung kanilang request, yung request ng abogado niya si Attorney Kaufman na para mabigyan siya ng pansamantalang kalayaan habang may kaso, ang kaso ay tumatakbo. So, maliit man ang panalo niyan, tuwang-tuwa po yung mga taga mga Pilipino, mga DDS na nandoon sa dahag. Ito po yung balita. Siguro mas maganda para kasi lagi akong sinasabihan na na fake news, no? So ito ngayon ipakita ko ngayon ang desisyon para makita ninyo hindi ito fake news. Nagbabalita lang tayo kung ano nangyari ha. Wala akong opinion dito sinasabi. Ibabalita ko rin kung anong sinabi ng uh, ng ICC, Pretrial Chamber Judge. Ang title po, Decision on the Urgent Defense Request to Suspend Adjudication on the Defense Request for Interim Release. Sa Tagalog pa, ito yung desisyon sa sa urgent na request ni Duterte na huwag muna magdesisyon sa kanyang request na interim release o temporary freedom. So itong sinabi. Ang sinabi na ang nagdesisyon dito, punta tayo sa dulo. Ang nagdesisyon, sumulat ng pumirma dito si Judge Julia Antonella, Judge Julia Antonella Mutok, presiding judge siya. Siya yung hepe sa tatlo nito. Tapos pirmado ni Judge Rene Adelaide Sophie Alapini. Ito ganso, siya ay pumabor sa isa. Ang pumabor kay Duterte si Judge Julia Antonella Mutok at saka si Judge Rene Adelaide Sophie Alapini Ganso. Ang kumontra si Judge Maria del Socorro Flores Lera. So yan po. Pinirmahan ang judgment noong kanina lang kasi late ang araw nila, July 23, 2025. So, ito basahin natin. So, Pre-Trial Chamber 1 of the International Criminal Court is used by majority with Judge Maria del Socorro Flores Lira partly dissenting this decision on the 14 July 2025 urgent defense request to suspend adjudication on the defense request for interim release. So ito ngayon ang sinabi, nag-narrate siya muna ng procedural history. So on 12 June 2025, Duterte filed a urgent request for interim release. So naghingi siya na bigyan siya ng pansamantalang kalayaan. Noong 25 ng June 2025, ang prosecution naman na kalaban nila ay Office of the Prosecution at saka yung Office of the Public Counsel for Victims ay kumontra. Nagsampa sila ng kanilang pagkontra. So, number 3, noong 26 June 2025 ay nagsampa ang depensa o sila ni Duterte ng paghingi ng permiso na sagutin nila yung sagot ng ng prosecution. Pero yung kanilang request na sagutin ay kinontra din ng prosecution tsaka Office of the Public Counsel for the Victims noong June 30 tsaka July 1, 2025. Okay. Tapos noong July 3 tsaka July 11, dahil sa utos ng pretrial chamber, ang registry naman, kung baga clerk of court nila,
I transmitted the observations submitted by relevant states. So, ibig sabihin, sino ba yung relevant states na ito? Annex 2 o to ICC. Hindi nakalagay dito kung sinong relevant state na to ah. So yung parang tinago no. Anyway, malalaman natin kung Philippines ba nag-observe. So on July 14, 2025, the defense of Duterte filed a request seeking the chamber, number 1, to suspend the adjudication of the interim release request until such time as the defense has assembled all information necessary in support of the first issue. Yung first issue niya, yun yung para i-release sila na i-release siya temporary. And number 2, an order of failing that strenuously to encourage the performance of certain procedure. So, may hiningi siya na certain procedure na gagawin. Hindi pa nakasulat dito. Yan ang second issue. So, number 6, on July 17, 2025, the prosecution, kalaban ni Duterte, opposed the request, submitting that the fact that the defense finds itself in situation where it is unable or not able to substantiate the assertions made in its own urgent motion is entirely due to the defense choice to file prematurely, and therefore it should not be permitted to suspend issuance of the decision on the basis that it may at some unknown point in the future attempt to supplement its submission. So, kumunta siya, sinisi yung si Duterte, mga abogado Duterte na premature. Bakit niya sinampa na hilaw pa? At saka pwede nang parang sinasabi, pwede nang isampa sa in the future. O, tapos, ito naman ang decision ngayon ng pretrial chamber, the determination. So, number 7, sabi nila, from the start, that the pretrial chamber clarifies that the second issue presented by the defense is a matter not related to the main purpose of the request, and it is the object of separate litigation. So accordingly, the chamber shall not entertain the second issue raised in the defense request. So as to the first issue, that chamber, a pretrial chamber, knows that suspending the adjudication of request is not a remedy per se, and it is not provided for in the court's legal framework. In principle, the chamber adjudicates requests submitted to it based on the supporting information and materials that are made available by the submitter at the time of the request, together with any relevant further submissions provided in accordance with the procedure set forth in the court's legal framework. For a proper and efficient unfolding of judicial proceedings, it is therefore the defense's responsibility to ensure that all relevant information and materials in support of its request are put before the chamber at the time of submission, particularly when adjudication is sought on an urgent basis. So, ibig sabihin nito, parang sinasabi ng pretrial chamber na ang kanais-nais na ugali ay dapat kumpletuhin nyo muna yung mga ebidensya ninyo bago kayo mag-submit. So, parang parinig din ito kay Duterte na bakit ka nag-submit ng motion na kulang pa pala ebidensya mo. Pero ang posisyon ng mga abogado ni Duterte ay kaya sila nag-request kasi may mga bagong impormasyon sila natanggap mula sa kamay ng Office of the Prosecutor na ngayon lang nila alam. Kaya tingnan natin ngayon anong reason ng pretrial chamber na bakit binigyan ng munting panalo si Duterte. So, number 9, the majority further notes, however, that interim release proceedings pursuant to Article 60, Paragraph 2 of the Rome Statute may exclusively be triggered by the person subject to a warrant of arrest who preserves the right to submit a request for interim release or not at any point in the time pending trial. So, binanggit na naman dito ng pretrial chamber na ang karapatan sa paghingi ng interim release ay nasa akusado. Kaya hindi rin nila, ibig sabihin, punto ito na hindi nila matanggihan. Kasi akusado, request yan eh. So ang request, accordingly, and to ensure that the decision of the interim release request is appropriately informed, the majority considers it appropriate in the circumstances to defer the issuance of the decision on the interim release request until further action is undertaken by the defense on the matter.
or until when the chamber will deem it appropriate. So kaya, dahil kinilala nila karapatan ni Duterte mag-request, pinayagan nila na bigyan pa ng sapat ng pagkataon na palakasin ni Duterte ang kanyang request sa pamamagitan ng pagsumiti ng mga bagong ebidensya na sinasabi nila ni Kaufman na ngayon lang nila nakuha. So number 10, the majority emphasizes that the present decision shall not be construed as prejudging any matter to be determined in the context of the proceedings related to the interim release request, including any eventual decision thereon. So for these reasons, the Chamber hereby grants by majority with Maria del Socorro Flores Lira dissenting the request with regard to the first issue and defers the issuance of a decision on the interim release request until further action is undertaken by the defense. So ibig sabihin, talagang ang kalaban nila si Judge Maria del Socorro Flores Lira. So anyway, whatever it is still a victory even no matter how small. So at least, kung ako naman tanungin ninyo, nagpapakita lamang yan na may isang munting liwanag, silver lining, na may pag-asa at na si Duterte ay mabigyan siya ng patas na laban. So ibig sabihin, yung si Judge Ganso naman na dati kasama siya sa pag-paaresto kay Digong noon, sa pagpa-aproba ng investigation laban kay Digong noon, ay nagdesisyon siya ngayon pabor kay Duterte. So nagpapakita lang yan na true to their words na nangako yung dalawang judge nung hiningi ni Duterte na umalis sila sa kaso para sa issue na jurisdiction, ay hindi sila umalis. Sinabi ni Alipi Ganso, Judge Alipi Ganso at saka ni Judge Sophia Lore, nangangako sila na magiging patas sila sa pagdesisyon kung may jurisdiction bang ICC o wala sa kaso ni Duterte. Kaya ito naman yung ibig sabihin nito, ang isang purpose na nakuha nila ni Duterte dito sa kunting umunting panalo ay nasukat na nila ngayon. May pag-asa ba tayo? The hope is still always there. Pero nevertheless, ito naman itong pag-asa nito na kahit kukunti ay nagbigay ng kunting pagbunyi sa mga DDS na naandoon ngayon sa The Hague, na talagang diehard kay Duterte talaga. So whatever is the reason, sila po may rason kung bakit nagsakripisyo sila. Sila po ay may trabaho doon, nagkataon na doon sila nagtatrabaho sa Netherlands. Kung off nila sa trabaho nila, pumupunta sila sa tinatawag na Duterte Park. At saka may Duterte Street na sila doon na tinatawag nila kasi doon ang kanilang pagkakitaan lagi. So ngayon, bago yan, na-interview din ni Alvin Antours, yun yung pinaka-leader ng DDS ngayon doon, na-interview niya si Attorney Kaufman. Tinanong niya kung ano ba talaga patungkol sa interim release. So ano ang message niya daw? Ang message ni Attorney Kaufman sa lahat ng mga abogado kagaya na obviously hindi niya binanggit ang pangalan, pero very obvious naman na tinutukoy niya si Attorney Christine Conti. Tinutukoy niya rin si Attorney Joel Butuyan. Tinutukoy niya rin si Attorney Gabriel Andres na lagi lang nila nang aasar sa kanya. Sabi niya, manahimik na lang kayo. Huwag kayo magsalita na hindi na kayo nakakarespeto sa pre-trial chamber o sa judges ng ICC. Kasi lagi nagsasalita ito ni pinagtawanan pa nga ito nila ni Cristina Conti, Attorney Conti, tsaka ni Attorney Butuyan, at tsaka ni Attorney Gabriel Andres. Pinagtawanan pa nila nito yung motion ng abogado ni Duterte na nag-request na kung pwede, huwag muna magdesisyon kasi may idadagdag pa kaming ebidensya sa aming request na temporary release ni Ginoong Duterte. So, pinagtawanan nila, ano ba yan, nag-request kayo, wala pala kayong ebidensya, request kayo ng request. Kumbaga nilalait nila. To the point na parang sa pagkawari ni Attorney Kaufman, ayun po ay parang influence peddling. Parang nagsasalita sila, marami sila, at kanila sinasabi para baka marinig pa lang ng judges ng ICC ay sila yung papakinggan at hindi yung abogado ni Duterte. Pero ibig sabihin lang naman ito, ang isang numero unong site
na rason na sinight ng dalawa sa tatlong judge kasi ang isa diyan kumontra si Judge Sofia Lira, kumontra siya, pero yung pumabor si Judge Mutok at saka si Judge Alipi Ganso, sabi nila karapatan talaga ng akusado ang pag-request ng temporary release sa ilalim ng Article 60 paragraph 2 ng Rome Statute. At kung karapatan niya, hindi natin pwede saklawin bilang korte. Request lang niyan eh. Ang tanging aksyon lamang ng korte ay kung aprobahan ng request o hindi. So, totally, it's the right of the accused. Kung dahil right ng accused yan, ang sabi ng dalawa, pagbigyan natin ang kanyang hiling na ipaliban muna at magdadagdag pa daw siya ng mga dagdag na ebidensya na ngayon lamang nila nakita, base sa sinumiti ng prosecution ng mga ebidensya. Ng last evidence submission lang yung July 2. So ngayon, because of that, pinayagan. Tapos ang kumontra dyan, si Judge Sofia Lira. So anyway, whatever it is, pakinggan natin itong pasaring ni Attorney Kaufman sa kanila ni Attorney Conti, si Attorney Joel Butuyan, at saka ni Attorney Gabriel Andres. Ito po, pakinggan natin. At pakinggan natin yung sinabi ni Attorney Kaufman. Ito po. Share screen. Ayan. Does our former president have any message to the Filipino people? Respect the judicial process. That is his consistent message. Unfortunately, it seems respect the judicial system. Unfortunately, sabi niya, that from some of the comments that you've been presenting me today by supposed counsel or legal assistance at the International Criminal Court, there is some form of non-respect for the judicial process, especially if comments are being made that countries offering Mr. Duterte interim release are basically offering a safe haven for despots. Attorney, just to wrap this up, do you have any message to the Filipino people aside with what they have established respecting the judicial process? Once again, respect the judicial process, respect the judges. We are confident and we're working towards bringing the former president home. Ayan, respetuhin lang sinasabi niya. Tapos dahil naman sa tuwa nila, i-picture natin dito si Alvin. Kasi from day 1 hanggang ngayon, 120 days nata siya doon o mahigit na. Ito po si Alvin Antours, Alvin Dave Zarsate. Pakinggan natin siya sa kanyang mga sinabi. Ito. Actually, kaalis lang ata ni Sarah doon. At ang pumalit ata si Hanilet. So yan, munting panalo. My goodness, Lord gracious. What seemed to be a very small win for others is actually a big win for me. It is an indication that my regard to the judicial proceedings before the ICC is actually still at par with my expectations. Bakit po? The pre-trial chamber majority 2-1 with one dissent actually decided to grant the first Issue. request for deferring the adjudication or deferring rendering judgment with respect to the urgent interim release of PRRD. Ano po bang ibig sabihin yan, mga kababayan? Ibig po sabihin, hindi pa nila i-decide on whether they are going to approve or they're going to deny the urgent interim release. In fact, they are going to defer it in order to give an opportunity for the defense team through the lead counsel, Attorney Kaufman, to better defend the former president with respect po doon sa motion ng urgent interim release. Sige, anyway, sinabi niya yan, naligayahan na siya
Yan po sa background niya, iyan pong dahag. Oh, kita niyo parang hindi naman naiba sa Pilipinas sa mukha niya. So tingnan natin sa bandang huli dito. Ano sinabi ni Alvin? Worldwide community of Filipinos. Label somebody who's offering this good news to the whole world. Why are you gatekeeping this? Why don't you want the entire Filipino people who loved and support the former president to know this? The whole truth and nothing but the truth. Why do you want to gatekeep this information? Why do you want to label somebody whose only objective is to spread the good news? Yan po ang katotohanan. Kasi gusto nyo kayo lang ang merong naratibo. Kayo lang, you're the gatekeeper of the truth. You are no longer the gatekeeper of the... You are not only the gatekeeper of the truth. You are not only the gatekeeper of the news. Everybody who is governed with their ethical behavior and their moral behavior and a moral compass should speak up, should challenge, should tell the truth to the whole worldwide community of Filipinos. Yan po ang katotohanan. It is a good news. It is a matter of principle to go against the tide of individuals who want to bury this particular information. I will never bury this information. I will never bend to those powers who only wishes to silence a dissent, a valid dissent, which should be practiced in any democratic society. Wag na wag ninyo akong sabihan na fake news ako. Nag-grant po mga kababayan, i-share niyo po ang live. Ipakita po natin sa buong mundo na ang pagmamahal natin kay former president Ayan, ay tama na hindi yan, lang ha? through Yan ang sinabi niya. So, at least, what is important is, it's very clear na nanalo si Duterte sa motion niya na i-defer muna ang pagdesisyon patungkol sa kanyang request na bigyan siya ng pansamantalang kalayaan. At nabasa ko nga, hindi naniniwala si Albacion sa salbasyon. Ito, ipapakita ko po yung kopya ng desisyon para naman makita ninyo. Kasi siyempre, ginagalang ko rin ang iyong pagtatanong kasi hindi mo kabisado. Hindi natin ito yun, Sir, Ansil, Salvacion, ito po, Ito po ang kopya ng desisyon. Ayan, decision on the urgent defense request. So, decision yan, dun ka na kita dalhin sa dulo. Yan. Grants, the chamber hereby grants by majority with Judge Maria del Socorro Flores Liera dissenting. So, yan lang. So, granted. So, ngayon kung granted, at least may something to celebrate on ay yung mga DDS doon sa The Hague. Okay? So, yan po ang nangyari. So, with this, I'm just stating whatever happens, I do not know kasi hindi ko naman alam mga ebidensya nila kung anong ginamit lang ebidensya. Redacted kasi limitado lang ako sa pagsabi ko ano nangyari. So, shout out kay Ansil Salvacion, shout out kay Amuyong, Engineer Toto, pwedeng layman term mo or Tagalogin mo po, please. O sige, ulitin ko po pagpaliwanag. So, Christopher Ace, kasama mo pa ba sila Enzo, Recto, Lods? Kaibigan ko naman sila po. Kasama ko pa rin sila. Mercy Narbasa Suzuki. Kaya salamat po sa Diyos, Dr. Toto. Meron ng pag-asa makauwi si Tatay Digong sa Pilipinas. Ang pag-asa po ay laging nandyan. So, Herman Maceda, unable mura kag si kinsa karon mura kag nakagunsa kinsa man imong gipangagagan gipaanhaan sa imong gisulti ana Herman Maceda. So, Rafael Fernandez Cuervo, that's good news for the Dutertes. Of course, sa mga Duterte, mag-good news sa kanila yan. So, si Ben Reclamador, good news yan. Tapos si Greenheart, kung Filipino lawyers lang, sana hindi na kailangan ng interim release but dismissal dahil walang jurisdiction ang ICC. Pero nevertheless, I'm still positive na ang desisyon ng mga judges ay
magdesisyon ito, i-dismiss ang kaso. So nevertheless, just wait. Anyway, at this time, justice can still wait. So ito yung naging desisyon nila ng ng majority ng pre-trial chamber. Ang desisyon nila ay nagsasabi sila na ito. Nagsasabi po sila na karapatan ng akusado ang mag-request ng ilabas sila sa temporary sa kulungan sa ilalim ng Artikulo 60, paragraph o talata 2. At ang karapatan na yan ay tanging sa akusado lamang at hindi pwedeng saklawin ng korte o ng kahit sino pa. At dahil karapatan yan, at nagsumiti man siya kung alanganin ang unang pagsampa dahil marami pang nawawala, pero siyempre siya rin ang may karapatan yan, pagbigyan natin. At ang katwiran naman talaga ni Duterte, kung bakit siya nag-request na pending muna kasi magsusumite pa kasi sila ng bagong ebidensya na nakita nila sa sinumite ng prosecution. Ang problema lang, hindi natin alam kung ano yung mga ebidensya niyon, hindi natin malalaman sapagkat ay naka-redact o di kaya nakatago. So ang tanging masabi na lang natin is we can make a good guess na ang mga dahilan ay yung mga tinago rin na ebidensya na hindi pinakita ng prosecution. So malamang it's something that is good. Kasi hindi naman papayag kung useless lang naman ang katwiran na sinasite nila na may bagong ebidensya at sigurado naman ako na alam ng mga judges yung bagong ebidensya kasi nakita na nila. So, ibig sabihin, kung nag-decision sila, sa biglang tingin, may pag-asa ang hiningi ni Duterte na ilalabas siya ng temporary. Okay? So, hindi lang natin alam ngayon, kahit hanggang ngayon, hindi na sinasabi kung saang bansa ilalabas. Pero malamang baka doon din naman sa The Netherlands. At kukuha siya, uupa siya ng bahay doon. At doon siya mag-re-report lagi sa under the control siya ng Philippine Embassy doon sa The Hague para hindi siya makasibat. At paano siya makasibat doon? Malamang ganun po. Pero at least what is important here is ginrant ng ICC, the pre-trial chamber judge, ang hiling na ipansamantala mo na pending ang pagdesisyon. So, no matter how small it is, it will give a good silver lining for the hopeful DDS in not only in The Hague, but also in the Philippines and in the rest of the world. Kasi alam naman natin na majority po sa OFW ay pro-Duterte. At nakikita natin ang pruweba na pro-Duterte po sila sa nakaraang botohan kasi ang lahat po ng kandidato ni Duterte sa pagkasenador ay panalo sa overseas advanced voters, OFW voters. Panalo sila doon. Kaya yan, dyan mo makikita yung power of, shall I call it as charisma. Charisma ni Duterte despite the issues na matindi ang issue sa kanya, yung mga murder, di ba? So anyway, sabi Arinia Mercado, not good guess, it's educated guess. Okay, Fred, ito Rezaita, mukhang bayaran ng mga Marcos si Kaufman para i-delay ang release. Ay, hindi naman siguro. Kasi kung hindi rin ako makapagsabi kung tama ang ginawa ni Kaufman o hindi, kasi hindi ko nakita mga ebidensya, nakaredact nga, hindi ko nabasa. Pero yung sa motion nila ni Kaufman, ang conclusion na wala ng jurisdiction ng ICC ay tiwalang-tiwala ako dun sa kanilang motion kasi nabasa ko rin at kung ako rin ang abogado ni Duterte, ganun din ang aking argumento. So si Christopher Ace, in favor ka ba sa lilitaw ang mga evidence for Sara Lodge or mas gusto mo i-dismiss? Mas gusto ko na lang i-dismiss yan. Bakit? Kasi unang-una ganito, unang magtanong tayo, ano ba ang mga ebidensya na ina-expect natin? Ano bang akusasyon ng pinaka-main? Ang akusasyon ng pinaka-main nila ay nagnakaw ng pera si Sara sa confidential fund niya. Kasunod na tanong,
So far, nakita naman natin ang ebidensya doon sa Quadcom at saka sa good government hearing. So ano pang silbi na mag-trial pa? Nakita na natin yun Ano bang ebidensya nila? Ang ebidensya po nila, pinakita na yung may mga resibo ng Meregris Piatos. Ang Meregris Piatos ay hindi totoong tao. May mga ebidensya na Kukoy Villamin, ng iba, lahat po 1,000 plus na resibo ay hindi pangalan ng totoong tao. Totoo naman na hindi totoong tao. But then, ang depensa naman kasi dyan ni Sara, nasa ilalim din ng batas na kapag confidential fund ay sikreto. Dapat sikreto. Hindi malaman ng tao kung saan napunta ang pondo. So kaya yan ang rason kung bakit ang resibo na ginawa nila ni Colonel Nolasco at saka Colonel Lachica ay fake names. Ang purpose niyan, itago nila yung pangalan ng tao na actual nakatanggap ng pera. Ngayon, ang rason niyan kasi secret fund. Ngayon, bibigyan ko kayo ng concrete example kung saan kailanganin talaga bakit itinatago ang pangalan na tumatanggap ng pera sa confidential fund or intelligence fund. Naalala niyo ba yung may namatay na 44 na SAF doon sa Mama Sapano, Maguindanao Province? Ito po yun ang kwento. Kung bakit alam ng SAF kung saan ang bomber na si Marwan, the number 1 bomber in Asia noong panahon na yon, ay sapagkat binili nila ang impormasyon sa kasama ni Marwan ang nagbigay ng impormasyon kung saan sila. So, ngayon, nalaman na ngayon ng Philippine National Police kung saan si Marwan. Dahil yon sa binigay ang SIM card sa Magic, kukuha ang GPS kung saan sila. Kapalit yan po, hindi ako nagkamali, 20 million po ang binayad sa taong yun na tumraidor kay Marwan. Ganun po katindi. Kaya sikreto, hindi natin alam kung sinong taong yun. Kasi pag malaman ng mga kapwa nila na mga abusayap, kung sino yung nagbigay, ang nagtraidor sa kanila, papatayin yung buong pamilya niya. Kaya yan po ang rason kung bakit sikreto ang pangalan ng pundo, pangalan ng tao na nakatanggap ng pundo. Ang isa rin pong ihemplo ko dyan, yung dalawang CIA na babae na tinalaga sa paghanap kay Bin Laden, nakuha lamang nilang informasyon na si Bin Laden ay nandoon sa Pakistan Military Academy nakatira sa pamamagitan ng isang telephone number. Yung telephone number po yon ay binigay sa dalawang CIA na babae matapos nila binigyan ng Ferrari sports car ang nagbigay sa kanila ng telephone number. Ganon po kahalaga ang pera na binabayad sa mga intelligence information or confidential information. At kung bakit, gusto sabihin, kaya tinago ang pangalan kung sino nakatanggap ng pera para hindi naman sila babalikan kung sa kay Bin Laden na grupo, hindi sila babalikan ng mga grupo ni Bin Laden. So, I hope so, naintindihan na ninyo kung para saan ang pakay. Pero of course, may posibilidad din na binulsa ni Sara yan. Pero ang problema natin hanggang sa ngayon, umamin na rin po si Congressman Paulo Ortega at saka si Congressman Zia Alonto, umamin na rin po sila sa ngayon na hanggang ngayon ay wala silang alam kung saan talaga napunta ang pera na Kwan. So kung gusto niyo malaman, that takes a lot of nonsense. Bakit po? Unang-una, magbabayad tayo ng tig 2 milyon na allowance sa kada senator. 24 yan. Para lang sa trial na yan. So that is 48 million. Ang 2 milyon na yan, iyan po ang ibinayad sa panahon ng niliti si Chief Justice Corona. Tapos magbabayad pa sila, panahon ni Noynoy, binigyan niyan tag 50 million pesos ang lahat ng mga senador na bumoto laban kay Corona. Ang hindi lang bumoto na guilty si Corona ay tatlong senador lang. Ang una diyan si Bongbong Marcos, binoto niya acquitted si Corona. Ang pangalawa si Miriam Santiago, acquitted si Corona. Ang pangatlo si Joker Arroyo, acquitted si Corona. So kung ano man ang rason nilang tatlo ay that is beyond our imagination. Kasi unang-una, hindi naman kasi ang impeachment, hindi naman niya nakasandal sa ebidensya.
nakasandal yan sa feeling o damdamin ng nagda-judge. Kasi nga ang tawag dyan political decision, political question that has to be answered in a political manner. So hindi siya nakabase sa evidence. Ang evidence, ang function lamang sa impeachment ng evidence ay para makita din ng mga senador at pwedeng gagamitin nila na rason, ibala nila, ilaban nila, ipanangga nila sa kanilang political capital. Kasi lahat, tandaan ninyo, lahat ng senador na nandyan ay dahil binoto sila ng tao. So, ngayon kung binoto sila ng tao, ano kaya sa tingin ninyo ang magiging desisyon ng 12 senador na matatapos ang termino sa 2028? Mabigat. Pag ikaw senador, mabigat. So, pag dumisisyon ka, sa ngayon nakikita nila na si Sara ay malakas sa tao, malaki ang hatak sa boto, at mapatunayan natin yan sa pagkat na ipanalo niya si Amy at saka si Camille Villar na kahit number 15, number 16 na sa survey, kung naipanalo niya, ibig sabihin ganun po sa kalakas sa tao. At mind you, useless lang ang impeachment trial kung ang mga senador natin ay alam na natin kung saan sila boboto. Magiging useless exercise. It is much better na hindi naman kasi nakakain yung impeachment. So, ngayon, kung hanggang dyan ay hindi natin nakita, isa pang dahilan dyan na inaargumento ng mga DDS ay bakit si Sara lang? Mas malaki ang confidential fund ni Bongbong Marcos, 4,625,000,000 kada taon. Paano kaya kanya? Ilan kaya na may respeto sa meron siya, pero hindi niya kinakalkal. Sa 2025 pa lang, ang confidential fund nakalagay po sa budget para sa kay Romualdez ay halos mahigit 2 bilyong piso. Ikumpara mo sa 125 million lang kay Sara. Ang kay Chis Escudero ngayon na budget para sa confidential fund ay 600 million pesos. So, ikumpara mo sa 125 million. So, ibig sabihin, para tayo naglulukuhan dito na yung magja-judge ay corrupt. Ang ida-judge niyo ay corrupt. Ang magja-judge ay corrupt. Anong ibig sabihin yan? Meron ba tayong tinatawag na pag-respeto sa tinatawag na Equal Protection Clause? Na kung sasabihin ni Alfredo Lim, the law must apply to all, otherwise none at all. So ngayon, ang ibig sabihin ng Equal Protection Clause, kung ano ang mag-apply kay Sara, dapat i-apply din sa kanyang katulad na si Marcos na may confidential fund. I-apply din kay Chis Escudero na may confidential fund. I-apply din kay Martin Romualdez na may confidential fund. Dapat i-apply din yan sa mga Philippine National Police Chief na may confidential fund. I-apply din dapat yan sa Armed Forces of the Philippines na mayroong confidential fund, at sa bawat hepe sa Philippine Navy, Philippine Air Force at Philippine Army, may mga confidential fund po sila. Tawag lang diyan ay intelligence fund. Pagkatapos, yung opisina ng Coast Guard, meron din. Ang Department of Justice, meron din confidential fund. Ang Supreme Court, may confidential fund din. Lahat na sila may confidential fund. Ang mga mayor ninyo, mayor sa Manila, mayor sa Pasig, mayor sa Quezon City, merong mga confidential fund. Mayor sa Cebu, pati mga gobernador, lahat po may confidential fund. And the question is, it begs the answer. Bakit si Sara lang? Ganon po ang tanong dyan. Ngayon, hindi naman lingid sa ating kaalaman na sila doon ay puro dinanakaw din lang naman nila yan. Ngayon, hindi din, ang isa pang rason kung bakit parang asiwa kung itutuloy mo pang impeachment, number one rason, sa practical reason, binigyan ng 150 million, umamin po mga congressmen. Nabasa ko po sa, later i-vlog ko yan, umamin mga congressmen na nakatanggap sila, kaya sila pumirma ay dahil makatanggap sila, at kung hindi sila pipirma, tanggalin sila sa mga congressmen na bibigyan ng pera, at ang congressmen na ito ay kailangan nila ng pera para maibibigay nila sa kanilang mga constituent, sari-sariling constituent. Iyan pangalawang dahilan, pang maraming dahilan na siguro. Ang pinaka-legal na dahilan
ay pang-apat ng impeachment na yun. At ayon sa ating konstitusyon po, isa lang ang pwedeng impeachment na isasampa. At iyon naman ay pang-apat. Ngayon po, sa sagot nila sa Supreme Court, lumilitaw na lumampas na 10 araw na session days. Inamin mismo ng House of Representatives na hindi nila inendorso kundi inarchive nila. So, ngayon may grave abuse of discretion na. Dapat sa loob, inuutos ng konstitusyon na sa loob ng 10 araw mula ng pagkasampa ng reklamo ay dapat bibigay na kagad sa order of business, sa pag-uusapan o agenda. Ang problema, lumampas na po, no? December 2 sinampa. Tapos February 5, inamin naman ni Secretary General na February 5, in-endorse. So, which is, hindi man calendar days pinag-usapan, ang pinag-usapan session days. At kung bilangin mo session days, 19 session days na ang lumampas mula sa December 2, nung sinampa yung unang reklamo, hanggat sa February 5 ng inendorso na inamin naman ni Secretary General Reginald Velasco. Yan ang legal na unang dahilan ko. Ang legal na dahilan ko ng pangalawa ay ganito. Ang nakalagay po sa ating konstitusyon, number 1, ang tinatawag na karapatang pantao. Kahit ikaw, Christopher Ace, may karapatan po kayo. May karapatan lahat tayo, hindi tayo matanggalan, hindi tayo pwedeng ikulong na walang hindi idadaan sa due process na tinatawag. Ano po yung due process? Ang due process po, itong exact sinya na word sa English. Section 1, Article 3 of the 1987 Constitution says, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Kung sa Tagalog pa, walang sinuman tao ang matanggalan ng kalayaan, matanggalan ng buhay, matanggalan ng kalayaan, at matanggalan ng kayamanan kung walang proseso ng batas. Nang ibig sabihin, kung walang batas, hindi mo pwede sila tanggalan. Next question. May batas na nagtutungkol sa Senate as impeachment court na lilitisin ang sinuman na sinampahan ng impeachment complaint at magdesisyon. So sa paglilitis, kasama dyan ang paghalukay kung mayroon pa silang tama ba, valid bang reklamo. Kasama din dyan ang question, mayroon pa ba tayong jurisdiction dito? Bago kayo magdesisyon. Inherent yan sa lahat ng korte, inherent ang magtatanong ang korte kung nasunod ba ang legal forms requirement, nasunod ba ang sustansya na requirement ng batas. Yan po ang tanong dyan. Ngayon, ang tanong, meron bang batas na nagsasabi na ang bagong Senado ay pwedeng humatol, pwedeng maglilitis at humatol sa sinampa ng reklamo? Sagot, wala po tayong batas tungkol dyan. Kaya, bawal po na, opinion ko lang yan bawal tumawid na yung bagong Senado ay maghahatol, maghuhusga sa kaso ni Sara. Kasi ang kaso ni Sara sa lumang Senado at lumang Kongreso. So, iyan lang po ang aking argumento, which is very sound. Kahit sinong abogado, marami dyan, majority dyan sasabi na very sound ang argument ko. Although, hindi natin ma-comply ang iba. Ang iba naman, siyempre, ang dugo nila kumukulo. Gusto nila matatanggal, convicted na si Sara kahit hindi pa nila nakitang ebidensya. So, sino-sino yan? Si Dilema, gusto niyang gumanti. Si Trillanes, gusto gumanti. Si Antonio Carpio, hindi ko alam kung anong galit siya kay Duterte. Kumbaga, ang sinabi naman, nagkumukontra sa kanya, yung kapwa niya, ex-justice, si Adolfo Ascona. Si Attorney Christian Monsod, na dating Comelec chairman at dating gumawa ng Constitution. Si Attorney Rene Sarmiento, na dating Comelec commissioner na gumawa ng Constitution. Sila po ay kumukontra, but I dare say, sinasabi ko na tahasan, hindi ako natatakot,
na mali sila. Ginuguyo lang nila ang taong Pilipino. Ang tawag namin dyan, they are intellectually dishonest. They are bringing up ideas na wrong, kaya nag-dishonest sila sa mga ideas na yon at pilit nila pinaniniwala yung mga Pilipino. At pilit nila, isa sa pinapaniwala nila sa Pilipino ay wala daw kapangyarihan ang Senado na mag-dismiss. Meron po. At kung bakit, ano bang argumento ko? Ganito. Pag binasa mo po ang Article 11, Section 3 ng Constitution, nagsasabi na ang sulong kapangyarihan sa pagdesisyon sa lahat ng kaso ng impeachment ay ang Senado. Ibig sabihin lahat, kahit anong tanong, Senado. Except na lang, may exception kung tahasang sinabi ng konstitusyon na hindi pwedeng gawin. So ang tanong, ano ba yun ang mga tahasang sinabi ng konstitusyon na hindi pwedeng gawin ng Senate? Number 1, hindi pwede na maglilitis ang Senate, hindi pwedeng tanggapin ng Senate ang isang impeachment na reklamo kung hindi nasunod ang utos ng konstitusyon sa mga minimum standards na susundin. Ano ang minimum standards? Ang sinasabi sa minimum standards, number 1, ay kung beripikado ang reklamong impeachment, magbilang ka lang ng 10 session days, ay dapat nakakalendaryo na sa opisina ng House of Representatives. At kung pagkatapos ng 10 araw makakalendaryo, sa loob ng 3 araw pagkatapos niyan ay ipasa sa proper committee na ang usually ay Committee on Justice. So, iyang ang utos na yan, ang ibig mo ba sabihin, hindi ba lalabag ang Senate as impeachment court kung hayaan na lang nila at hindi nila inusisa kung nasunod ba yung proseso? Pastor Rodi Rabi, dapat may obligasyon ang Senado o sisain nila kung nasunod ang 10 session days rule. Next, may isa pang mga sinabi na pamantayan na dapat sundin sinasabi ng konstitusyon. Na dapat isang impeachment na reklamo lamang ang pwedeng isampa sa isang tao na sinampahan ng impeachment sa loob ng 1 taon. Pwede bang ipikit ng Senado as impeachment court ang mata nila? Hayaan na lang kasi pang-4 na yon. Hindi ba may tanong? Simpleng tanong lang. Yung 3 na unang reklamo ba ay tama ang pagkagawa na hindi na apektadong pang-4 na reklamo? Ang tanong na yan ay dapat may obligasyon ang Senado na itanong yan sa mga House of Representatives. Ngayon, ang sabi ko kung tama o hindi ay iyan lamang sa ngayon, iyan lamang ang limitasyon sa Supreme Court, sa Senate. Sunod na tanong, itanong ko ngayon, may limitasyon ba, may nakasulat ba sa konstitusyon na bawal magdesisyon ng impeachment court sa motion to dismiss? O bawal ba ang member ng Senate Impeachment Court magsampa ng motion na i-dismiss na lang yan? Wala pong nakalagay. Ang ibig sabihin po kung walang nakalagay, lahat ng kapangyarihan ay pwedeng gawin ng Senado basta hindi binabawal ng konstitusyon. Very clear? Next is, yung power to try also includes the power to decide not to try. Ang decision nila not to try ay dapat nakapundasyon sa rason. Na dapat, either ang rason nila, sobra na sa isa na reklamo, hindi na namin pwede tanggapin yan. Number 2 ay kung may paglabag na hindi in-endorse sa loob ng 10 decision days, hindi na pwede tanggapin ng Supreme Court yun, ng Senate yun. Null and void na yung reklamo na yan. So, ang sitwasyon dito sa ngayon, may 3 na unang reklamo na hinayaan la, inupuan nila, at sinabit inamin naman ni Secretary General Reginald Velasco sa kanilang sagot sa Supreme Court na inendorso niya lang noong February 5. At tinanong sila ng Supreme Court, ano ba
ang mga araw ng sesyon. Nagbigay din ng sagot ang House of Representatives at inamin nila na ang session days nagsimula sa December 2. So, hanggat at pag binilangin mo araw per araw, 19 session days. At kung bilangin mo session period, ay 11th session period ang February 5. Na kung titingnan mo, ang December 2, 2024 na naisampa na impeachment complaint na beripikado ay nalampas na sa 10. So, pag nilampas na, ang epekto niyan magiging grave abuse of discretion. At kung may grave abuse of discretion, automatic, null and void ang mga kasunod na ginawa. At hindi sila pwedeng kumuha ng karapatan para magkaroon magiging valid ang pang-apat na reklamo. So, yan po mga pagkontra ko. Ngayon, pagka ganon, ang isa pa na hindi nasunod, obligado rin ang Senate na susundin itong pangatlo nila na legal obligation. Hindi nila pwedeng baliwalain ang katotohanan kung ang pang-apat na reklamo ay veripikado ba, verified o hindi. Ngayon ang katotohanan. Pag tiningnan mo ang verification na sinumpa ang salaysay sa verification, hindi nakalagay roon na binasa ng mga pumirma ang reklamo. Hindi rin nakalagay na naunawaan nila ang reklamo. Hindi rin nakalagay na alam nila ng personal yung lahat na sinulat sa reklamo na pang-apat. Hindi rin nakalagay na ang mga ebidensya doon na iba na hindi nila alam ay hango sa authentic na record. Because of that, dismissed. Opinion ko lang yun. Huwag kayong magalit sa akin. That is the legal opinion. I love to see the trial, but the problem is it is become a mockery of justice. Ang problema lang ay nilabag ang batas. So kung ganun nilabag ang batas, ano na mangyari? Dapat sundin muna natin ang batas. Kung gusto natin ang hustisya, tayo dapat ang maunang sumunod sa batas. Gusto niyo katarungan? May kasalanan si Sara. Dapat yung pagsampa niyo ng kaso laban kay Sara, huwag kayo gumamit ng bribery. Para nagsampa kayo ng kasong rape sa anak mo na ni-rape, laban sa isang akusado, mayaman ka, yung piskal, binigyan mo pa ng pera. Parang ganun sitwasyon. Tapos, hindi mo makakain ng impeachment sa ganun. Makasustainable sa katawan ng tao. Nakakahiya. Ang impeachment na hindi nakakahiya, yung tama pagkagawa. Okay, siguro hanggang dyan lang muna. Mga 51 minutes na ako. Si Glenn Acol, the Senate has the sole power attorney and decide an impeachment. So Glenn Acol, sundin natin ang batas. Umpisa na yung impeachment trial. O Glenn Acol, depende sa Senate yan. Pero pag inutusan sila ng Supreme Court, wala na sila magagawa. Kasi feel ko po na mag-utos ang Supreme Court na ibasura ng impeachment. Sigurado po ako dyan. Pwede ko sabihin 80% sure ako. Kasi bakit? Sa lahat po na binlag ko, nasunod, tama ako, sinunod ng Senate ang mga aking ideyas. Tama ako at sinunod ng Supreme Court ang utos nila dito na magsumagot kayo. Ganun lang po. So ngayon, kung magiging tama pa rin ako, well, let us see. Sabi ni Watda, fake news daw. Okay, ikaw lang naman nagsabi fake news po ako. Hindi po yan fake news. So what is accountability? Ang sabi ko lang talaga, Glenn Acol. Anong accountability kung ang nagpapangasiwa ng panghanap ng accountability ay themselves ay dapat may accountability sila na ipakita rin na ninakaw din nila. Ganun na kasimple. So I don't believe in this impeachment anymore. So Rodi Rabi, Pastor, magandang umaga. Hindi po pwedeng tumawid. At least, opinion mo yan, pero problema lang sa iyo, Glenn Acol, whoever you are, but you have no justification bakit mo sinabi na pwede makatawid. Ako, hindi po makatawid yan, yung aking conclusion. Edmond Bornasal Beltran, Virginio Perez, salamat po sa maliwanag na explanation. Okay, Lalenta Reneva, salamat po, Dr. Toto. So anyway, rest assured, Glenn, I respect your opinion. Tapos, sino pa ba? Si Alberto Legislador Jr. There should be judge
and 9-panel jury in every case. Oo, dapat sa sa Amerika, merong tinatawag sila, meron silang jury. Christopher A. is the benefit of pursuing the impeachment trial far outweighs the cost. Hindi. That is a foolish argument that has no basis at all. Tapos, Ben Reclamador, walang congressman na amin na binayar. May mga umamin na po, Ben Reclamador. Kung napakinggan mo po ang mga video, Facebook, marami pong umamin. Okay? Hindi na po issue yan kung hindi umamin, kung wala umamin. May umamin po. At siguro bukas, i-vlog ko kung sino mga umamin ng mga congressmen. Abis diya, magandang umaga po, Engineer Toto. Amo yung Engineer Toto, pabor ka ba na gawing trial by jury ang style? Trial jury, yan ang gusto ko talaga. That is the best. Kaya ang isa sa campaign line ko, kung ako maging senador, maging trial by jury talaga. Paul Hinchio Rosete, tama ka Dr. Toto, malakas si BP Sara sa taong bayan, lalo na sa Visayas, Mindanao. Yan, mga taga-Luzon, yan po masasabi ko lang sa inyo. Kung bakit nanalo 90% po na butante sa Mindanao ay pro Sara, yan lang masasabi ko sa inyo. Pagdating naman sa Visayas, sabihin natin 50%. So, Ben Reclamador, hindi yan pala nakakain. O hindi nakakain yan ang impeachment na yan. So, alisin na sa Constitution. Kung hindi nyo ginagamit na maayos, alisin na lang. Mas maganda pa. Why did she not answer? Pumunta na po siya, Hindi mo nakita na pumunta si Sara doon, tapos hindi man lang siya tinanong? Yan, fake news yung sinasabi mo na hindi umanswer. Nandun po siya. Panoorin mo, ibalikan mo yung YouTube. Balikan mo po. Sa PIC 0925 Delaney Hub Intelligence Fund, hindi naman humingi si Lenny. Dapat humingi siya kung gusto niya. Si Amo yung gusto ko matuloy impeachment trial para tayong road. Hindi rin. Wala na yan. Useless na yan. Mr. Toto, I think to dismiss is not the solution. Is that your opinion? Yes, opinion ko yan. Government official will do the same thing. No, wala na. Wala na akong pag-asa sa bayan na ito. May impeachment o wala, magnanakaw sila lahat. Yan ang masasabi ko sa inyo. Fred Itorzayta, sana i-hire na lang nila BP Sara ang International Pro Bono Legal Service Association, a non-profit organization founded in Hong Kong in 2018. At least expert ito. Actually, to tell you the truth, Fred, nag-submit po ng amicus curiae brief request yung sinasabi mo IPSLA, International Pro Bono Legal Services Association. Nag-submit sila sa ICC at ang kanilang legal theory ay wala nang jurisdiction ng ICC. Yan ang sinabi nila. Picture 925, interim release to where? Hindi natin alam kasi redacted po eh. Good evening, Attorney General Dr. Toto. Rome Soko, Power of China. Christopher Ace, in favor ka ba sa nailitaw ang mga evidence for or against Sara? Paano hanggang ngayon wala na silang nilitaw? Nakita na po natin Christopher Ace yan nung trial pa lang. Pinakita na ni Trillanes ang kanyang libro-libro na mga account numbers. Pinakita na yung mga Merigres Piatos. Kita na natin lahat yun. Fred, ito sa mukhang bayaran ng mga Marcos si Kaufman, pero hindi naman siguro. I believe in his actions. Napapakita na sincere siya. Rene Mercado, not good case, it's educated case. Okay? So, Baljast Didi, pray lang lagi. So, Grenat, hanggang dyan lang, no? Magandang umaga po sa ating lahat. Bagyo pa rin, umulan pa rin po. So, lahat kayo may papasok pang isang bagyo. Magandang umaga po sa lahat. Pagdasal tayo.